President Bongbong Marcos, ang kanyang pagiging presidente ay parang dumadaan sa butas ng karayom. Kagabi kasi, bago ako matulog habang nagmumuni-muni, naisip ko yung pinagdadaanan ni President Bongbong. Ang hirap na ngang maging presidente dahil nasa balikat mo ang buong Pilipinas at kahit na anong gawin ni PBBM para iangat ang antas ng buhay ng lahat ng Pilipino, kasama dyan yung mga kalaban, yung mga DDS, yung mga anti-Marcos, lahat po yan. Kapag nag-succeed ang presidente, tagumpay ang buong Pilipinas. Pero bakit ba nila ginagano si President Bongbong? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Bago pa man mag-umpisa yung 2022 presidential elections, lahat na binato sa kanya para lang ma-disqualify siya. Tandaan niyo yun? Pero hindi po sila nanaig. Nakatakbo pa rin si President Bongbong Marcos. At kahit na anong paninira at pagpapakalat ng intriga ni dating President Digong na meron tayong presidentiable na nagko-cocaine, na hanggang ngayon yung pa rin ang kanilang naratibo kahit na wala silang maipakitang konkretong ebidensya, nanalo pa rin si President Bongbong Marcos. Bakit? Dahil iyon ang plano ng Panginoon Diyos. Na iyo po si President Bongbong Marcos dahil may plano ang Diyos para sa Pilipinas. Pero sa pinagdadaanan ni President Bongbong ngayon, maisakatuparan kaya ang plano ng Diyos sa Pilipinas? Dahil pagkatapos niyang manalo, ito naman ang nangyari. Kumalas si Sara Duterte sa Uniteam at nagsimula na ang gulo. Aminin po natin o hindi, ang mga Duterte ang panimula ng kaguluhan ngayon sa Pilipinas. Dati nang may gulo. Andyan ang mga leftists, andyan yung mga anti-Marcos, pero hindi po ganito kagulo. Dahil itong grupo ng mga DDS, may plano sila ang pabagsakin si President Bongbong Marcos. In fact, umpisa pa lang, yan na ang plano nila. Bakit magpapakarat si Digong ng intriga na drug addict si Bongbong Marcos kung wala silang planong patalsikin si Bongbong sa kanyang pwesto? Naisip ko tuloy hindi ba sinabi nila, si Amy Marcos ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Uniteam, kung bakit nagtandem tong dalawang to, si Bongbong at si Sara. So, nabuo ang Uniteam dahil nga daw kay Amy Marcos. Pero bakit nagkaroon ng lamat hanggang sa tuluyan ng nabuwag ang Uniteam? Sa palagay ko lang para lang po sa akin dahil kung si Amy Marcos ang may pakana para magkaroon ng BBM Sara, tapos nasira ang Uniteam, napahiya si Amy Marcos. Kasi, again, para sa akin iniisip ko lang, merong kasunduan o sikretong kasunduan si Amy Marcos sa kay mga Duterte na kapag nanalo si Bongbong Marcos, kayang-kayang paikutin ni Amy Marcos ang kanyang kapatid dahil siya ang ate. At alam naman natin na si Amy Marcos ang panganay at siya ang gumagabay kuno sa kanyang mga kapatid. So ang akala niya, mapapaikot niya at mapapasunod niya si Bongbong Marcos sa lahat ng gusto niya. To the point na gawing puppet si President Bongbong Marcos, hindi nangyari yan. Ginawa ni Bongbong Marcos ang alam niyang ikabubuti ng Pilipinas na hindi sumang-ayon kay Amy Marcos. Dahil mukhang lahat ng kilos ni Bongbong Marcos, hindi niya kinailangan ikonsulta sa kanyang ate. At doon, nagalit si Amy Marcos. Hindi nila nakuha ang gusto nilang makuha kay Bongbong Marcos. So, napahiya siya sa mga Duterte to the point na kailangan niyang itakwil ang kanyang kapatid. So, para hindi mawala tuluyan ang tiwala ni Sara Duterte kay Amy Marcos, lumabas na siya doon sa rally ng INC para ipangalandakan na ang kanyang kapatid ay drug addict. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang naipapakitang kahit na isang konkretong ebidensya na yung kapatid niya ay drug addict. Kaya nga doon sa impeachment case ni President Bongbong Marcos, hindi ba ibinasura, na-dismiss, kahit na sinabi pa nila na ang testimonya ni Amy Marcos ay malakas para i-impeach si President Bongbong Marcos. Hindi po ganun yun Kahit na magkapatid yan, kung wala ka naman maipakitang konkretong ebidensya, hindi po tatayo ang testimonya ni Amy Marcos sa korte. Sana na nga lang, kung yung binasang script ni Amy Marcos pinanumpaan niya, pinanotaryo niya, at saka niya binasa,
kahit papano, under oath yan kasi sworn statement yun. Hindi eh. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin siyang nilalabas na konkretong ebidensya? So nandyan sila patuloy na sinisiraan si President Bongbong Marcos. Kaya napakahirap po talaga ng sitwasyon ni Bongbong Marcos. Hindi nga ba nitong huli, si BBM na nga ang naglabas ng anomalya sa DPWH. Siya na ang nagbulgar sa taong bayan. Yung katiwalian, yung korupsyon na alam ng bawat Pilipino na matagal nang meron sa Pilipinas, na matagal na tayo nagdudusa at nagtitiis dahil sa katiwalian ng ating mga government officials. Ma-voice out man natin, pero hanggang doon lang. Yun ang ginawa ni President Bongbong Marcos na matagal na niyang binalak gawin. Dahil so many years back, binanggit na yan ni President Bongbong Marcos ang katiwalian sa gobyerno. Pero ngayon, siya pa ang itinuturong mastermind. So alam nyo, napakahirap po talaga ng pinagdadaanan ni President Bongbong Marcos. Kaya nga ang tanong kaya pa ba ni Pangulong Bongbong Marcos? Meron po akong gustong basahin sa inyong article na sinulat nitong si Johnson Niogamod. I hope nabigkas ko ng tama yung kanyang pangalan. At ito po ay nagsasalamin sa nararamdaman ng marami sa ating mga Pilipinong nagmamahal at sumusuporta sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Basahin ko po. Kaya pa ba, mahal naming Pangulo? Hindi biro ang dinaanan ni President Bongbong Marcos para lang makaupo sa pwesto. Kung tutuusin, para siyang dumaan sa butas ng karayom. Hanggang ngayon, kahit presidente na siya, parang ayaw pa rin siyang tigilan ng mga gustong humila sa kanya. Kaya mapapailing ka na lang talaga Kaya pa ba, mahal na Pangulo? Bago pa siya nanalo, sandamakmak na putik na ang ibinato sa kanya. Wala pang ang kampanya. Gusto na siyang sipain palabas sa pamamagitan ng mga disqualification cases. Usapang 1995 tax conviction, moral turpitude, at kung ano-ano pang legal na hocus-pocus para lang hindi siya makatakbo. Tapos, nandyan pa yung issue sa Oxford diploma niya na pinalaki ng nagmamagaling na si Atty. Guanzon. Pero tingnan mo naman si Guanzon ngayon. Parang kandilang naupos ang pangalan dahil sa mga post niya sa social media na medyo nakakahiya na. Kahit nga si former President Rodrigo Roa Duterte noon, hindi rin naging madali ang mga binitiwang salita para kay BBM. Kumbaga, lalong kumipot ang daan dahil pati kakampi naging kritiko. Pero dahil matindi ang kapit ng mga nagmamahal sa kanya, nakalusot pa rin siya. Pero imbis na gumaan ang buhay pagkaupo, heto naman si VP Sara, gumagawa ng sariling eksena. Ang dating unity team, naging anyari team dahil tinalikuran na ang administrasyon at puro ingay na lang ang inaatupag. Ang matindi pa nito, lahat ng kamalasan sa Pilipinas isinisisi sa Pangulo. Mahal ang bigas, kasalanan ni BBM. Mahal ang gasolina, siya ang may sala. Bagyo, siya din ang may kasalanan. Pati nga yung flood control na siya na mismo ang humahalukay kung nasaan ang mali at naghahanap ng paraan, sa kanya pa rin isinisisi na mastermind daw. At kung maidadagdag ko rito, pati yung pagkamatay ng kapatid ni Digong ay isinisi pa rin kay President Bongbong Marcos. Tuloy ko, abot sa puntong absurd o nakakaloko na ang mga banat. Pati ba naman yung pag-aresto kay FPRRD, sa kanya pa rin isinisisi? Kulang na lang sabihin nila na siya ang nag-imbento ng impyerno at kasalanan sa mundo. At kung gaano kadami ang pera sa kabanambayan, ganun din kadami ang mga fake accounts na bayad para lang magkalat ng basura at peking balita laban sa kanya. Isama pa si Harry Roque at si Amy Marcos. Mag-isip naman, hanggang kailan tayo magpapadala sa galit? Ang pagpuna sa gobyerno ay okay lang.
Pero yung sabotahe na ang ginagawa natin, ibang usapan na yan. Tao lang din ang presidente. Nasasaktan, napapagod, at nadidismaya rin kapag kahit anong kayod niya, puro pambabatikos ang kapalit. Bitiwan na natin ang pait ng nakaraan. Kung hihilahin lang natin ang paa ng lider habang pilit siyang sumisiksik sa makitid na daan para sa bansa, tayong lahat ang maiipit sa butas. Imbis na dagdagan ng ingay at fake news, bakit hindi tayo tumulong para lumaki naman ang espasyo ng bansa natin? Mabigat ang korona at mas lalong bumibigat dahil sa mga taong ayaw siyang pagbigyan. Sa gitna ng lahat ng ito, tinatanong natin siya, kaya pa ba, mahal na Pangulo? Sana ang sagot niya ay kaya pa. At sana naman tayo mga Pilipino ay matutong magbigay ng konting unawa para sa ikabubuti nating lahat. So kung ako po ang tatanungin kung kaya pa ba ni President Bongbong Marcos, ang sagot ko, yes. Kasi marami po tayong nasa likod niya. Dahil nakikita ko po ngayon sa social media, dumadami po ang nakikita kong nagtatanggol sa ating presidente. Pagsama-samahin mo man lahat ng DDS, hindi po sila magtatagumpay para ibagsak si President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.